Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding the scoundrel, the fugitive. Guys, yan, meron pa kaming continuous na mga kwentuhan ni Pro. We will dive deeper about sa mga political issue, think pati sa mga development sa gera. Pag-uusapan po namin kasi ito po yung isa sa mga sabihin na nating malapit sa loob niya na pag-usapan dahil nga it's about politics, it's about military and knowledge, okay? Sabi ni Kainaro dito, pero hindi po ba nagpapalakas ito sa proxy war narrative ng China laban sa Pilipinas? I think ni Prof kanina yung sinasabi niya na kung ang pag-usapan natin proxy war, lapit sa katotohanan na maari kasing mangyari yon kasi nga nagkakanlong tayo ng base ng Amerika sa Pilipinas. Kaya nga 'di ba sabi ni Prof kanina, tulad nung nangyari sa Gulf countries, they don't have a choice. Talagang tatamaan sila ng retaliation kasi nga they have the US bases sa kanilang bansa. Kapagka nagkaroon ng missile or drone attack yung mga city, kaya nakita natin even sa Dubai kasi may kapamilya po ako sa Dubai, even the Dubai airport was struck by a drone attack. Yung mga civilian building tinamaan. Qatar, I think it's a small military base, pero kasi meron silang parang anti-missile capability sa Qatar. So, deflect nila yung iba doon. Pero I think may tinamaan eh. And so far, sa ngayon, the reason why I wanted to share this to you at mapag-usapan din together with Prof. Ronald, it's because napapanahon kasi dahil nga may issue tayong may issue tayo sa Pilipinas which is yung West Philippine Sea. This is connected with it. Why? Kasi kung nasaan ang Amerika at nakipaggera siya, physically, pating yung mga military asset ng Amerika to help probably Taiwan, invade ng China ang Taiwan, or tulungan ng Pilipinas, country natin, because of West Philippine Sea, for some reason lang in the future, kailangan natin malaman that we will be affected. One way or another, we will be affected. Tulad nung kanina pinag-usapan namin, trade, syempre hindi naman pwedeng pumunta yung isang barko sa isang lugar kung saan nandun yung mga yung mga pandigma ng Amerika o ng China. You will be at the crossfire na nasa gitna ka ng away. Maaari kasing ma-cut off yung trade lines natin. Ano pa? Casualties, nakita natin nangyari sa Dubai, sa Bahrain, Kuwait, 'di ba? Naapektuhan, may isang ang Pilipino na namatay sa Israel. Last name niya is Velasquez. Nakalimutan ko lang yung first name. I-report ni Pangulong Bongbong Marcos kagabi diyan sa Philippines na nakapasok sa kanya report na may casualty tayo. And ano yung takeaway ko dito sa napagkwentuhan natin kay Prof. Ronald is there is always a vulnerability, sabi nga ni Prof kanina, of countries that is in line with US. Especially kung ito ay connected dito sa mga trading agreements, sa mutual agreements, ay trade, ito man ay military, makikita ng kalaban ng Amerika that even if na wala tayong ginagawa or we have a good relationship dun sa bansang ginigera nila, we still gonna be affected. And I think the vulnerability or the risk is very high kapag ka nagsisimula ang Amerika to start a war to another country. Siguro ngayon makikita natin makikita natin that every countries in this world that are connected or in line with American ideology, we all need to understand that we should be ready or prepare for anything. The trade, economy natin, political system, we need to be ready for what reason or for what reason in the future that we will be ready like the Philippines as the country, hindi pa natin yan malalaman unless makita natin. O pwede kasi on our region sa Southeast Asia, pwedeng invade ng China ang Taiwan, for instance, pero maging staging pad nila ang Pilipinas. So,
there is a probability na pwedeng, pwede tayong